May mga sekta na nagsasabi na ang paglalagay ng abo sa noo tuwing Ash Wednesday ay tatak daw ng 666. Tatak daw ito ng Antikristo. Tatak daw ng Diablo. Pero sandali lang po. Alam mo ba na sa Biblia dalawang tatak lamang ang binanggit sa noo? Isa ang tatak ng halimaw at isa ang tatak ng Diyos na nagliligtas. Ang tanong natin dito, alin doon ang hugis krus? At alin ang tunay na may batayan sa kasulatan? Ngayon po harapin po natin ang paratang na ito, hindi po sa emosyon, hindi po sa paninira, kundi sa Biblia mismo. Now, tuwing Ash Wednesday po, milyong-milyong Katoliko ang pumipila upang lagyan ng abo ang kanilang noo sa hugis ng krus. At habang nilagay po ang abo, sinasabi po ng pari na alalahanin mong ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Hindi po sinasabi dito ng pare na yan ang tatak ng Diablo at pagmamay-ari ka na ng halimaw. Hindi po. Ang sinasabi dito at isa pa sa pagpapakahulugan ay magsisi kayo at maniwala sa Ebanghelyo. Ngunit may ilang grupo pa rin talaga na nagsasabi na ito raw ay 666. I don't know kung may malalimang pag-aaral ba mga ito, pero ito raw ay tatak ng Antikristo. Tanungin po natin ang sarili natin, may batayan ba ito sa Biblia? O isa lamang itong taktikang pananakot laban mismo sa simbahan? Now, ang 666 po ay matatagpuan po sa aklat ng Apokalipsis or Revelation 13:16 to 18 na sinasabi po doon na pinatatakan niya ang lahat sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo at ang bilang ay 666. Ang konteksto po dito ay ang halimaw, ang sistema ng kasamaan na lumalaban sa Diyos. Now, mahalagang tandaan na ang 666 po ay bilang ng halimaw. Ito po ay tanda ng pagsunod sa Antikristo. Hindi po ito simpleng simbolo. Ito po ay tanda ng pagsamba sa masamang sistema. Walang kahit isang talata po na nagsasabing ang hugis ng 666 ay krus. Wala rin pong talata na nagsasabing ang abo ay simbolo nito. Kaya ang unang tanong natin dito, saan nila kaya nakuha ang ideya na ang abo sa noo ay 666? Kung wala naman ito sa Biblia, at yung mga kapatid natin sa ibang sekta ay sinasabing word for word daw sila, sola scriptura. Pero kahit ang paratang na ito ay hindi naman mabasa sa Biblia. Now, ito po ang hindi sinasabi ng mga sekta. Bago pa man po ang Apokalipsis, may naunang tatak na sa noo sa lumang tipan. Sa aklat po ng Ezekiel 9 verse 4, sinasabi po ng Panginoon, lagyan mo ng tanda ang noo ng mga taong nagdadalamhati sa kasamaan. Ang salita pong ginamit sa original text na Hebrew ay tav. At ano pong anyo ng tab noong sinaunang panahon? Sa sinaunang Hebrew script, ang tab po ay hugis krus. Yes, tama po narinig nyo. Krus ang hugis. Ang tab ang huling letra po ng Hebrew alphabet. At noong panahon po ng Ezekiel, ito ay sinulat na parang X o hugis krus. Yes, makikita po talaga natin na hugis krus. At sino po ang nilagyan ng tab? Hindi po masama, hindi po ang rebelde, kundi ang mga taong nagsisisi at nalulungkot sa kasalanan ng bayan. Iyan po ang tatak ng Diyos. Kung susuriin man po natin ang buong kasulatan, may dalawang uri po ng tatak sa noo. Tatak po ng halimaw na 666 na tanda ng pagsunod sa kasamaan at tatak ng Diyos na tanda ng kaligtasan. Now, in Revelation 7:3, sinasabi din po na huwag ninyong saktan ang lupa hanggang malagyan namin ng tatak ang noo ng mga lingkod ng ating Diyos. Now, sa Revelation 14:1, makikita po natin na ang mga hinirang ay may mga pangalan ng Ama sa kanilang noo. Kaya malinaw po na hindi masama ang tatak sa noo kung ito ay mula sa Diyos. Ang tanong po natin ngayon, ang Ash Wednesday ba ay tatak ng halimaw o tatak ng pagsisisi sa Diyos? Ang Ash Wednesday po ay simula ng panahon ng Kwaresma, 40 days ng pagsisisi, pag-aayuno at panalangin po bago ang Pasko ng pagkabuhay. Ang abo ay simbolo po ng pagsisisi, ng kababaang loob, ng pag-alaala na tayo ay mortal. Sa lumang tipan po ang pagsuot po ng abo ay malinaw na simbolo po ng pagsisisi. Kagaya po ng mababasa sa Jonah 3:6, ang hari ng Nineveh ay nagsuot ng sako at umupo sa abo bilang tanda ng pagsisisi. Sa Job 42:6, sinasabi din po ni Job na ako ay nagsisisi sa alabok at abo. Hindi po ito paganismo, kagaya rin ng paratang ng kaibayan natin sa pananampalataya. Hindi rin po ito 666.
Ito po ay malinaw na simbolo ng pagsisisi sa Biblia. Now, bakit hindi bilog? Bakit hindi guhit? Bakit krus talaga ang ginagamit ng mga Katoliko sa paglagay ng tatak? Dahil ang krus po ay tanda ng kaligtasan. Ang ating Panginoong Kristo po ay namatay sa krus para po sa ating mga kasalanan. Sa sinaunang simbahan po ang mga Kristiyano ay gumagawa po ng sign of the cross bilang proteksyon at pagpapahayag po ng pananampalataya. Kagaya na lamang po, si Tertullian noong 2nd century ay nagsulat na ang mga Kristiyano ay gumuguhit ng krus sa kanilang noo sa araw-araw. Ibig sabihin, matagal na itong tradisyon bago pa man mabuo ang maraming sekta na makikita natin ngayon. Madalas po ang taktikang ginagamit laban po sa Katoliko ay talagang takot. Sasabihin mo lang na 666 at maraming tao nang magpapanik. Pero tandaan po natin, ang 666 po ay tanda po ng pagsamba sa halimaw. Ang Ash Wednesday ay tanda po ng pagsisisi kay Kristo. Magkaiba po yan. Hindi po maaaring pagpalitin ang dalawang yon. Now, balikan po natin ang exegel. Ang tav na Hugis Cruz ay inilagay po sa noo ng mga taong ililigtas sa darating ng paghukom. Hindi ba't napakalalim po nito? Sa lumang tipan pa lamang may propetikong larawan na po ng krus bilang tanda po ng proteksyon. At sa bagong tipan, ang krus ang nagiging instrumento po ng kaligtasan. Hindi po ito tatak ng dyablo. Ito po ay tatak ng pag-aari ni Kristo. Kaya malinaw lamang po na kapag naglalagay kami ng krus sa noo, kami po ay nagsasabing kami ay pagmamay-ari ng Diyos. Taliwas naman po, ang tatak ng halimaw ay hindi simpleng simbolo din. Ito ay tanda ng pagsuko sa sistema ng kasamaan, pagtanggi kay Kristo, pagsamba sa Antikristo. Now, ang Ash Wednesday naman ay kabaliktaran. Pagsisisi, pag-amin ng kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos. Kaya paano po na naging 666 iyon? Hindi po logic, no? Hindi Biblia. Ito po ay propaganda lamang ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya. Kaya mga kapatid, hindi po laban ito ng Katoliko at Protestante. Ito po ay laban ng katotohanan, laban sa maling akala. Ang Diablo po kasi ay tinawag na ama ng kasinungalingan. At isa po sa kanyang taktika ay baliktarin ang kahulugan po ng banal na bagay. Gawing masama ang banal. Gawing 666 ang krus. Pero hindi po magtatagumpay ang kasinungalingan kung alam po natin ang Biblia. Kaya ano pong dapat natin gawin? Una, huwag matakot. Ikalawa, pag-aralan ang Biblia. Ikatlo, unawain ang tradisyon ng simbahan. Ang simbahang Katolika po ay hindi gumagawa ng ritual na walang batayan. Ang abo ay mula po sa tradisyong biblikal ng pagsisisi. Ang krus ay tanda po ng kaligtasan. At ang tatak po sa noo, kung ito po ay krus na may diwa ng pagsisisi, ay mas malapit sa tab ng Exekiel kaysa sa 666 ng Apokalipsis. Now, kung ang tatak po ng halimaw ay nagdadala po ng espiritual na pagkawasak, ano naman po ang dala ng tatak ng krus? Hindi po ito anting-anting, hindi po ito magic, hindi po ito superstition. Ang kapangyarihan po nito ay hindi po nasa abo. Ang kapangyarihan po nito ay nasa kay Kristo na namatay sa krus. At kapag ang tanda ng krus ay itinanggap mo ng may pananampalataya at pagsisisi, may espiritual itong bunga. Ano ba mga bunga nito? Narito po at isa-isahin natin. Una, paalala po ng ating identity kay Kristo. Kapag nilagyan ka po ng krus sa noo, ipinapaalala po nito na ikaw ay pagmamay-ari ni Kristo. Ika nga, no, in Galatians chapter 2 verse 20, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. Ang krus po sa noo ay parang espiritual po na deklarasyon na nagsasabing, hindi na ako alipin ng kasamaan. Kay Kristo ako nabibilang. Hindi po ito 666. Ito po ay tanda ng pagiging alagad. Pangalawa po, ang krus ay panlaban sa tukso at kasamaan. Sa kasaysayan po ng simbahan, ang sign of the cross ay ginagamit bilang proteksyon po laban sa tukso. Hindi po dahil sa hugis nito, kundi dahil po sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Sinasabi nga po, no, in Philippians chapter 2 verse 10, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod. Kapag gumagawa tayo po ng tanda ng krus, ipinapahayag po natin ang kapangyarihan ng Trinidad laban sa kadiliman. Hindi po ito tatak ng dyablo. Ito po ay hamon laban sa dyablo. Pangatlo,
Ang krus po ay paalala ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ang abo po ay mensahe. Alalahanin mong ikaw ay alabok. Ito po ay paalala ng ating kahinaan. At ang krus na nakaguhit sa abo ay paalala po na ang ating kahinaan ay may lunas na siyang sakripisyo ni Kristo. Pinagsasama po nito ang kababaang loob plus ang pag-asa. Hindi ka lang alabok, ikaw ay tinubos ng dugo ni Kristo. Pangapat po, ang krus ay tatak ng mga ililigtas, connecting to Ezekiel. Balikan po natin ang tab sa Ezekiel chapter 9. Ang mga may tab sa noo or ang may mga krus sa noo ay hindi po pinatay sa paghukom. Ang tab ay tanda ng proteksyon. Ang krus sa noo sa Ash Wednesday ay may spiritual po na echo ng pangyayaring iyon. Hindi po literal na garantiya ng kaligtasan, kundi paalala na ang kaligtasan ay nasa pagsunod sa Diyos. Panglima dito, ang krus ay pagpapahayag ng pananampalataya sa harap ng mundo. Kapag lumalabas ka ng simbahan na may krus sa noo, hindi mo ito tinatakpan. Ito pa ay tahimik na patutuo na sinabi ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 10 verse 33, ang tumatanggi sa akin sa harap ng tao, itatanggi ko rin sa Ama. Kaya ang krus sa noo ay simpleng paraan po ng pagsasabing hindi ako nahihiya kay Kristo. Panganim, ang krus po ay pagpapaalala ng sakripisyo ni Kristo. Ang bawat krus ay paalala po ng Golgota. Hindi po ito dekorasyon. Ito po ay simbolo ng pag-ibig, paghihirap, pagtubos. Kapag may krus po sa noo, dala mo ang mensahe ng mabuting balita sa iyong mukha. Pangpito, ang krus po ay pagtatak ng espiritual na disiplina. Ang Ash Wednesday po kasi ay simula ng Kwaresma. Ang krus sa noo ay parang espiritual po na commitment na sinasabi natin sa ating sarili, mag-aayuno ako, magdarasal ako, magsisisi ako. Ito po ay panimulang marka ng espiritual na pakikipaglaban. Pangwalo po dito, ang krus ay pagkakaisa sa buong simbahan. Milyong-milyong Katoliko po sa buong mundo ang may parehong tanda sa araw na iyon. Isang katawan, isang pananampalataya, isang krus. Hindi po ito hiwa-hiwalay na interpretasyon. Ito po ay buhay na tradisyon ng simbahang itinatag ni Kristo. Pangsyam, paggising po ng konsensya. Ang krus sa noo ay hindi po komportable. Kapag nakita mo ito sa salamin, para kang tinatanong, handa ka na bang magbago? Ito po ay panawagan sa konsensya. Hindi po ito 666 na naglalayo sa Diyos. Ito po ay paalala na bumalik sa Diyos. And last, ang krus po ay pagpapaalala ng huling hatol. Ang abo po ay paalala ng kamatayan, ang krus ay paalala ng pag-asa na may darating na araw ng paghukom. At ang tanong ay hindi kung may tatak ka sa noo, kundi kung kanino ka nabibilang. Kaya malinaw po ang pagkakaiba na ang 666 po ay tatak ng pagsamba sa halimaw. Ang krus sa noo ay tanda ng pagsamba kay Kristo. Ang 666 ay simbolo ng paghihimagsik. Ang krus ay simbolo ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang 666 ay tatak ng takot. Ang krus ay tatak ng pag-asa. Hindi po sila magkapareho. Hindi sila pwedeng pagpalitin. Kung may magsabi man sa iyo na 666 ang abo sa noo, sabihin niyo po, ang 666 ay bilang ng halimaw. Ang krus ay tanda ng tagapagligtas. Ang 666 ay tumatanggi kay Kristo. Ang krus ay nagpapahayag kay Kristo. At kung babasahin man po natin sa Biblia ng buo, mas malapit ang Ash Wednesday sa tab ng Ezekiel kaysa sa marka ng halimaw sa Apokalipsis. Kaya ka-curious, dalawang tatak lamang po ang binanggit sa Biblia. Tatak ng halimaw at tatak ng Diyos. At tatak ng Diyos. Kung ayaw ng mga kapatid natin si Bayang Pananampalataya ng tatak ng Diyos, kaninong tatak ang gusto nilang piliin? Diba? Ang tanong po dito ay hindi kung may tatak sa noo. Ang tanong po ay, kanino ka nabibilang? Kung ikaw ay nagsisisi, naniniwala kay Kristo, at tinatanggap ang krus bilang tanda ng kaligtasan, hindi ka may tatak ng 666. Ikaw ay may tanda ng pag-asa. Kaya sa susunod po na may magsabi sa iyo na 666 ang Ash Wednesday, gumiti ka lang at sabihin mo, binasa ko ang Biblia at alam ko ang kaibahan ng tatak ng halimaw at tatak ng Diyos. Kaya God bless po sa ating lahat.